Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ah, Mag-share lang ulit ako ng ng isang quotation. At this time, galing ito kay Musonius Rufus. Si Musonius Rufus ay isang Stoic philosopher na teacher ni Marcus Aurelius. At ito ang sinabi niya: "For I believe a good king is from the outset and by necessity a philosopher. And the philosopher is from the outset a kingly person." Kingly person. Bago ako mag-dive in dun sa konteksto, no. Ano ba tong sinasabi niyang philosopher, no? Kasi nung unang panahon, sa time niya, no, or sa ancient Greece at ancient Rome, pag sinabing philosopher, hindi ito yung konsepto natin ng philosopher na nagtuturo ng philosophy o yung academic side, no. Hindi. Iba kasi ang pagturing nila sa sa philosophy at philosopher. Ang pag sinabi ng philosopher, wala tong pinagkaiba sa sa taong prinsipyado. So, yun, ini-import ko na yung idea at pinapackage ko na sa sa modernong salita. Kasi pag sinabi nating prinsipyado, 'di ba? Ano ba yung prinsipyo? Yung prinsipyo ay filosofiya 'yun eh. At yung prinsipyado, yun yung taong isinasabuhay yung prinsipyo. Okay, so malinaw na 'yon, no? So ganun ang philosophy noon. Kaya nga ang pinag-aaralan noon ay philosophy. Hindi yung commerce, hindi nursing, hindi business administration, hindi engineering. Noon ang tao, no, ang laman ng ang content ng education ay philosophy. In fact, ang kauna-unahang eskwelahan, no, or institution or formal schooling ay philosophy yung pinag-aaralan. Tinatag nga ang academy nga ay itinatag ni Plato at ang Lyceum ay itinatag ni Aristotle. So kaya ang pinag-aaralan doon ay philosophy. At hindi itinuturo sa mga estudyante na maging philosopher sila in the sense na maging teacher sila ng philosophy. Hindi. Ang itinuturo doon ay kung paano sila mabuhay. Way of life ang philosophy. So kaya nga pag sinabing maging philosopher ka, ibig sabihin maging prinsipyado ka. So everyone must be a philosopher. Ngayon, doon babalikan ko na yung pinaka konteksto ng sinabi ni Rufus na dapat ang hari, no? Hari yung siyempre yung konteksto noong panahon na yun, hari, hindi presidente ang tawag, no? So sa ngayon, isipin nyo, presidente yung tinutukoy dito. So ngayon, sinasabi ni Rufus, dapat ang hari ay philosopher. Ngayon, yung philosopher dapat ay parang hari, di ba? So ganoon. So ganun niya ganun niya dinefine, no. Ngayon, bakit mahalaga ito para sa atin, no? Kasi ganito, no. Sa panahon ngayon, no, di ba? Especially mga Pinoy, no. Ang mga Pinoy masyadong lulong sa politika. At napapansin ng marami na masyadong panatiko ang mga Pinoy sa politiko. Dahil dito, nakakabuo tayo ng iba't ibang kulto, no? Yung politics naging religion na, no? Sinasamba natin yung leader, no? Bakit nagkakaganon, no? Pero naghihirap pa rin ang Pilipinas. Kasi hindi natin pinapractice yung pinaka-importanteng bagay sa buhay natin, which is ang pagiging philosopher o prinsipyado. So, halimbawa, no, tayo, no, nag-aaral tayo, no, iniisip natin, no,
para gumanda ang buhay ko, ang kukunin kong course ay nursing. O kaya magsisiman ako. O para gumanda ang buhay ko ay magiging magiging engineer ako. Wala namang problema sa mga pinipili nating mga course, 'di ba? So, ang problema doon ay pag yun ang lahat para sa atin. What if, 'di ba? Hindi ka naging seaman. Nag-aral ka ng 4 years na pagsisiman, pero napadpad ka sa ibang larangan. So ngayon, tsaka mo pala pag-aaralan doon kung ano yung gagawin mo, 'di ba? So papalpa ka muna, 'di ba? Minsan nga wala na, malayo na sa pinangarap mo yung naging buhay mo. Kasi dinedicate mo yung buong buhay mo doon sa isang course, no? At doon mapapatunayan mo na hindi lang pala 'yon ang importante sa buhay, no? Marami pang mga ibang areas dapat na pinaghandaan natin, no? So, kaya nga may problema ang education system natin. Bakit nagkaroon ng division sa sa lahat ng mga larangan, no? Ng specialization, no? So, ibig sabihin, parang inihahanda lang pala tayo sa division of labor. Ibig sabihin, sa division of labor na kinreate ng isang capitalist society para para magsilbi tayo doon sa mga capitalist or mga companies na naghahanap ng ng skills or talent para doon sa kumpanya nila. So, hindi para sa atin yung pinag-aaralan natin, kundi para doon sa mga malalaking tao, di ba? So walang pinagkaiba sa iginugroom lang tayo para sa kanila. Hindi ito para sa buhay natin. So, ang pinag-aralan natin ay hindi para sa buhay natin, kundi para sa buhay ng iba. So, yun ang education system natin. Hindi katulad nung unang panahon na ang mga tao ay iginagayak para maging handa doon sa buhay nila. So, ganun. Ganun din sa pagiging leader, di ba? So, ang isang leader, kung tayo nga, bawat tao, dapat handa tayo sa anumang bagay. Hindi lang sa pagiging seaman, o sa pagiging engineer, o sa pagiging sa pagiging doktor o lawyer. Dapat handa tayo sa buhay, no? Sa iba't ibang aspeto ng buhay. At yun dapat doon tayo dapat tine-training. So, dapat ang content ng natin, ng education natin ay philosophy. Dapat secondary na lang yung mga yung iba't ibang larangan. So, kung bawat tao ay dapat ganon, mas lalo na sa leader. Ang leader ay hindi dapat dito ako na sinasabi natin, ang leader ay dapat economist. Ang leader ay dapat lawyer. Ang leader ay dapat ang tawag ito, graduate ng ganito, ng ganyan. Yun ang mali, no? Kasi aanhin mo yung yung isang economist na hindi naman talaga leader. Aanhin mo yung isang lawyer na hindi naman leader. Aanhin mo yung summa cum laude na hindi naman leader. Mas lalo na aanhin mo yung walang pinag-aralan na hindi naman leader. So, ngayon, may isa pang tanong. Aanhin mo yung leader na hindi naman philosopher. Meaning, leader na hindi prinsipyado. Kasi ang taong hindi prinsipyado, lalo na ang leader na hindi prinsipyado, gagawa ng masama yan, at hindi lang gagawa ng masama, hindi pa niya alam kung anong ginagawa niya, dahil hindi siya prinsipyado. So kaya, ngayon, doon sa sinasabi ni Rufus na ang leader ay dapat ganito, ay philosopher, ibig sabihin, ang leader ay dapat prinsipyado. Ngayon, may sinasabi siya na ang philosopher must also be a king. Ibig sabihin, tayong lahat, dapat philosopher tayo, Ibig sabihin, dapat tayo ay prinsipyado. At ngayon,
tayo ay dapat prinsipyado, pero hindi lang doon nagtatapos. Dapat tayo ay kingly. Kingly. So, yun ang ibig sabihin doon. Tayo yun. Dapat tayo ay kingly. Anong tinutumbok ni ni Rufus? Dapat tayo ay mayroong sense of responsibility. Dapat tayo ay pag sinabing kingly ay uh, you take charge, no? You take charge. So kung may problema ang paligid, ang lipunan, take charge, no? So kung ano yung nasasakupan mo, kung ano yung control mo, gawin mo yung nararapat, no? Para dun sa bayan. Hindi ka aasa doon sa leader para baguhin yung buhay mo o yung lipunan mo, no? Magsisimula sa iyan. So, kung ikaw ay aasa doon sa isang leader at magiging panatiko ka, hindi kingly yung ganong karakter, kundi slave-like o para kang slave, para kang alipin, no? So, mindset ng isang alipin, yung pagiging panatiko o dependent doon sa leader. So, magrereklamo, tapos dinedemand mo sa leader na ganyan. Yun ay mindset ng isang alipin. So, ngayon, may oras ang pagrereklamo, no? Yan ay ginagamit yan sa oras ng talagang matter of life and death na tipong sobrang inaabuso ka na to the point na hindi ka na mag-i-exist. So pero imbes na maging maging reklamador ka at magharap ka ng ng leader na nagagampan nung gusto mong or mag-take charge dun sa problema mo, no? Hindi, mag-take charge ka sa sarili mo, maging leader ka sa sarili mo o maging leader ka ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na tumakbo ka. Hindi ibig sabihin maging politiko. Hindi mo kailangan maging politiko para maging leader, no? So, kaya nga yung politics masyado ng lutong-luto ito sa Pilipinas, no? Dahil wala tayo sa giya. Hindi tayo guided. Iba ang focus ng ating utak, no? So, ang focus natin ay malayo sa nararapat, no? So, kaya kaya ngayon kung maghahanap ka ng leader, di ba? Ang hanapin mo hindi yung ekonomista, hindi yung abogado, hindi yung artista, hindi yung anumang ista. Ang hanapin mo ay yung may filosofiya. At hindi lang basta may filosofiya, kung hindi isinasabuhay ang filosofiya. Therefore, ang hanapin mo ay prinsipyado. Regardless kung anong background niya. At ngayon, sa paghahanap ng leader, hanapin mo rin yung sarili mo. Hanapin mo yung liderato sa sarili mo. At sa pagiging leader, isipin mo na hindi ka magiging leader sa pamamagitan ng pag-aaral ng economics o law. Ang pagiging leader ay nagaganap o nangyayari sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkasabuhay ng filosofiya. So, at sapat na maging leader ka. Dahil kung ganoon tayo lahat, hindi natin kakailanganin ng puon na sasambahin para lang maging alipin tayo. So, ang kailangan natin ay leader. Ang kailangan natin ay bawat isa. Dahil bawat isa ay leader. If tayo ay mga philosopher na tulad na sinasabi ni Rufus
na siyang nagluwal kay Marcus Aurelius na isang philosopher king. Dapat maging philosopher king tayo. Bawat isa maging philosopher king. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.